Ayan, good morning. Magandang araw mga ka-farming at tayo po ngayon ay magpapakita ng ating video na naman. This is continuation po ito ng ating talong farming. So dito sa part na to ay naglalagay tayo ng abono. So ang ginawa ko dyan tag-isang dakot, mga siguro nasa mga 10 grams siguro, hindi ako sure, hindi ko isang dakot na na abono kada butas. Nalagyan ko yan ng abono at pagkatapos ay lalagyan din natin ng yan, yung abono ay papatungan natin ng vermicast. So yung vermicast natin ay hinaluan din natin ng rice hull. So para hindi didirekta ang ating roots ng ating seedlings doon sa abono, para hindi siya mamatay. So yan ang pinaka parang kung sa palay ay ginawa nating basal yan. So ganito ang proseso natin sa pagtatanim ng talong. So pagkatapos niyan, pagkatapos malagyan ng vermicast ay naglipat tanim. Pwede na tayo maglipat tanim dyan. At ang medyo pa ngayon kasi napakainit, medyo kailangan natin i-monitor na mayroon talagang shade at hindi matanggal yung ating shade tuwing araw, kasi talagang maghapon ang ating lakas ng sikat ng araw, talagang sunog ang mga pananim mo kung hindi mo mababantayan. So ang ginagawa ko dito, minomonitor ko yung, lalo pag mahangin, baka hanginin ng ating shade ay magkakaproblema tayo. So maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na nanonood sa ating mga videos, at hopefully ay samahan nyo ko sa aking farming journey, sa mga sumama sa akin sa summer fishing adventures, sa ating mga fishing adventures. Sana ay magustuhan nyo rin itong bago nating hilig at sinusubukan ngayon na munting business, kasi medyo okay na ang ating presyo ng gulay dito sa amin sa Basay Samar Region 8, at hindi na kami hirap magbenta. So talagang panahon na para pasukin na talaga yung farming ng gulay, kasi bibihira ang nagpa-farm ng gulay dito sa part na ito ng Pilipinas. So ang mga gulay namin ay kadalasan galing ng Davao, galing ng Luzon. Yan ang kaya napakamahal. So pag meron kaming tanim dito ay baka makuha din namin yung presyo na nila binabayad nila doon, or kahit mas mababa, basta hindi naman kami malugi. So ayan na po, nilalagayan na natin ng vermicast kada butas ng isang siguro mga nasa isang takal ng parang hindi sa gatasan na tansya ko, ganun kadami ang nilalagay natin. At kuha na tayo ng seedling, at magta-transplant na tayo dyan. Kung hindi lang po masyadong na yung ating panahon na para itanim talaga yung ating mga seedling, ay mag-aantay po sana tayo ng medyo makulimlim na panahon at medyo may ulan. Kaya lang
parang hindi uulan at tatanda na masyado ang ating seedling. So ang ginawa natin ay atin na lang transplant at sacrifice na lang tayo maglagay ng mga shades para hindi sila malanta. Isa nga po pala sa kailangan nyo gawin kung gusto nyo tanim ng mga gulay, lalo na itong talong, kamatis, kapag ngayong sobrang maaraw o summer, napakatindi ng sikat ng araw. So kailangan po natin talagang magdilig ng umaga at hapon. Yung hindi alanganin na pagdidilig, yung talagang hindi kukulangin ang ating mga seedling, kasi ang inaano ko dito, pag itong mga seedling natin ay makasurvive ng 1 linggo, ay medyo okay na yan. Pwede na tayo mag-drenching siguro pag nakaabot na to ng 1 linggo. Maganda na ang root system niya sa ilalim. So base sa nakikita ko sa mga YouTube videos din ng iba nating mga farmers, ay parang pwede nang mag-drenching. So bibigyan natin yan ng triple 14 kasi hindi tayo nakabili ng triple 16. So pag nakapunta tayo ng Tacloban, ay bibili rin tayo ng triple 16 at ihahalo natin sa 14-14. So yan lang ang proseso ko sa pagtatanim. Yan ang na-research ko na maganda. So subukan natin at abangan nyo mga kababayan ang result ng ating talong farming journey, at i-update ko kayo para malaman nyo kung okay ba ang ating paraan at kung may tubo ba sa ating small business na ito. So ang ano natin dito, medyo malaki-laki rin talaga ang expenses natin. Ang paararo natin ay libre ang paararo, kaya lang bumili tayo ng diesel. So ang diesel ay napakamahal, so nabutan tayo. Nung nagpaararo ako dito ay 125 per liter ang ating diesel. Ang presyo ngayon ay nako, nasa 140 something na ang ating diesel. So kung ngayon kayo magpapaararo, medyo mas malaki-laki. Magandaan nga lang ay wala na tayong bayad dun sa araro. Libre ng ating Department of Agriculture sa Municipality ng Basay. Maraming salamat po, lalo po kay Sir Jesse na tinulungan tayo. So siya ang Department of Agriculture head yata dyan sa Basay Municipality. So maraming salamat po at napagbigyan nyo ang ating request na maararo ang ating pagtataniman. Malaking tulong po ito, kasi pag piniko ko yan, talagang abutin tayo ng wet season bago matapos. Medyo maluwag ang area natin, so nasa 1/4 hectares yata itong pinaararo natin. Ito pa lang po ang ating natatamnan. Sa likod po siguro mga 5 na ganito pa kahaba at kalapad ang ating tatrabahuin. Although meron na po tayong mais doon sa kabilang dulo. May mais tayo siguro ganito kaluwang na naitanim na. So dadagdagan pa natin ang ating pong kagandahan po dito sa Basay Samar ay ang Department of Agriculture ay namimigay po ng mga assistance dito. So ang ating mga seedlings provided ng ating Department of Agriculture sa munisipyo, at nagbibigay rin naman sila ng abono. Siguro hindi pa tayo nabigyan. Sana po ay mabigyan tayo at nang maayos natin itong ating planting journey, at sana po ay mag-success tayo.
So, dito po ay nagtatanim na tayo dyan. So, nagpa-transplant tayo. So, per plot pala ay parang lumalaman siya ng mga 30 piraso na seedling. At yung distance pala natin sa ang ating ginawang planting distance ay nasa mga 60 inches or pasobra or 70 ganun, 0.75 ng isang metro pero medyo in-adjust natin, hindi aabot ng 0.75 meter siguro, mga 0.60 ganun ang ating ginawa dyan kasi parang sobrang lalayo pag ginawang 0.75. So yan na po ang ating ginawa dyan. Hindi naman natin masabing tutorial talaga yan, hindi nyo masyadong makita kasi nga po ay wala pa tayong taga-video, sarili niyang natin to. So nilagay lang natin ang ating tripod dyan sa may balon at yan lang ang makikita nyo po muna sa ngayon sa ating video. So meron naman tayong mga short videos, panoorin nyo rin po ang ating mga short videos at para po makita nyo rin yung ating mga ginagawang iba. So yan po ang update ko sa ating pagtatanim ng talong at sana po ay suportahan nyo ang ating channel at para makatulong na rin tayo sa mga bagong farmers at kung lalago po ng maganda ang ating channel ay makatulong rin tayo sa ating mga medyo mas mahirap pa sa atin na farmers at masuportahan, mabigyan din ng kabuhayan at yan ang ating another goal kaya natin ginawa yung farming video or farming updates na ito para magbigay naman ng inspiration sa ating mga viewers na gustong pasukin ang farming. Ayan ang ating progress. So yan dito nilagyan na natin yan ng mga shade. So ang ginawa pala nating shade dyan ay yung tawag sa amin yung katawan ng saging, upak ng saging ang tawag sa amin dito. So yan ang ginawa naming pantahod dyan. Yan. So sa ngayon po, meron na tayong siguro nasa 150 na puno na naitanim. 150 pa lamang at palagay ko ang ating plots dyan sa harap ay aabot siya siguro ng 150 na puno ng talong and sana ay abutin natin ang bilang na yon sa ating seedling. Medyo kapos tayo sa seedling dito pero pag itanim na natin yung kahit yung medyo maliliit pang seedling. So yan lang po muna sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share and subscribe to the channel kung bago ka lang na napadaan sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Let's farm para may maipakain tayo sa ating pamilya at matulungan din natin ang ating community. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Happy Sunday everyone.